Ang ating Ebanghelyo ngayong Sabado, 12 araw ng Abril, ay nagmula kay San Juan. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseyo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, "Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at pawasakin ang ating templo at ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila, si Caifás, na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabi, "Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming taga-lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay nagmula kay Brother Bernie Marco. Maging matatag at manindigan para kay Jesus. Sa Juan, chapter 11 verses 45 to 56, makikita natin ang iba't ibang reaksyon ng mga tao pagkatapos ng pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Marami ang naniwala sa kanya dahil sa kamanghamanghang himalang ito. Ngunit ang ilan ay pumunta sa mga Pariseo upang ipaalam ang kanyang ginawa. Sa takot na mawalan ng kapangyarihan at magalit ang mga Romano, ang mga lider ng relihiyon ay nagplano na patayin si Jesus. Si Caifás, ang punong pari, ay nagbigay ng makahulugang pahayag. Mas mabuti para sa atin na mamatay ang isang tao para sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa. Bagamat ang layunin niya ay masama, ginamit ng Diyos ang kanyang salita upang ipahayag ang mas malalim na katotohanan, ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Bilang Katoliko, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na magdilay sa mga plano ng Diyos na madalas ay hindi natin agad nauunawaan. Minsan, sa gitna ng kaguluhan at masakit na mga pangyayari, ang kanyang layunin ay unti-unting lumilitaw. Isang paalala na ang kanyang plano ay laging mas makapangyarihan at mas makabubuti kaysa sa anumang ating iniisip. Tinuturo din ito sa atin ang tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Sa halip na mapadaig sa takot o ambisyon, tinatawag tayo ni Kristo na manalig sa kanyang kalooban. Sa mga panahong tila pinipilit ng mundo na talikuran natin si Jesus, naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya at manindigan sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng tunay na buhay, hindi lamang kay Lazaro, kundi sa ating lahat na tumatanggap sa kanyang pag-ibig at awa. Manalangin tayo.
Ama, pagkalooban mo po kami ng matatag na paninindigan upang kami ay manatiling tapat at nagtitiwala kay Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.